Ika-70 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kwento habang makikita ang Machun Heavenly Arts Sect na si Baek Sang-un, na naghahanap ng isang organisasyon na binubuo ng iba't ibang maliliit na grupo na palaging nilalagay ang kanilang buhay sa panganib upang manatiling nakatago mula sa mundo at nakakuha ng makabuluhang impormasyon sa unang pagkakataon. Kaya't binuksan niya ang pintuan sa harap ng base ng Daebong Bang, isang maliit hanggang katamtamang laki na grupo na binubuo ng mga mandirigmang murim na matatagpuan sa loob ng kastilyo ng Gansu. At pagkatapos ay napasabi ang mga ito kay Baek Sang-won na sino daw siya. At ano daw ang ginagawa ng mga bantay sa labas. Natumugon si Baek Sang-won sa kanila na malamang mahimbing daw silang natutulog ngayon. Na makikita pa ang muka nito na sinabi sa kanila na ano daw ang rank nila sa Heavenly Arts Sect. Natumugon ito na ano daw ang pinagsasabi niya. At anong ibig mong sabihin sa Heavenly Arts Sect? Dagdag pa nito na sinabi sa mga kasamahan nito na ano ba ang ginagawa nyo. Sige na, sugpuin nyo ang siraulong yan. Natumugon ang mga ito na okay po sir. Na itinutok ni Baek Sang-won ang kanyang palad sa kanila at sinabi na kung ganun pwede na daw ba silang magsimula. Na itinira niya ito sa mga ito na ikinalipad nito sa ere habang humihiyaw ng sakit. Na sinabi nito sa isip na hindi ka panipaniwala. Napilayan niya ang 100 tao gamit lang ang isang atake. Dagdag pa niya na yun daw ba ang kapangyarihan ng Palm Emperor. Ang malas daw naman na makasalubong siya dito. Sinabi pa niya habang makikita silang naglabas ng Aura Blade na dahil hindi na rin tayo makakatakas, ang tanging pagpipilian ay sugurin siya ng sabay-sabay. Kaya natin to. Kahit na siya ang Palm Emperor, 5 naman tayong mga pinakamahuhusay na master. Na sinabi sa kanila ni Baek Sang-won na mabilis na atake na sa tingin nyo ba talaga matatalo nyo ako? Na ibinuka ang kanyang 2 palad at lumiwanag ito. Na itinira niya. Ito sa 5 master na napasigaw ang mga ito nang tinamaan niya ng enerhiya. Na makikita ang mga dugo nito na nagtatalsikan. Na nakatingin ang isang ito sa kanyang gilid at napasabi na ang kanyang kamay daw. Habang napaluhod ito na naputol ang 2 kamay ay sinabi sa kanya ni Baek Sang-won na mukhang minaliit nyo ang kapangyarihan ng Palm Emperor. Sinabi nito sa kanyang isip habang kinakagat niya ang kanyang dila na walang pag-asa. Si Baek Sang-won, ang Palm Emperor. Wala nang paraan para makatakas sa taong ito. At pagkatapos ay namuti ang mata nito habang bumubula ang bibig. Na naiinis na sinabi ni Baek Sang-won na buwisit. Nagpakamatay na naman daw ito. Nabigo na naman daw siya. Na sinabi pa niya habang makikita ang kanyang bibig na nanggigigil na sumpein ang mga hinayopak na ito. At naglabas ng kanyang enerhiya sa kamay at sinabi niya na sige, patayin ko na lang kayong lahat. Ang pagpatay sa bawat isa sa inyo ay sa huli ay magbubunyag ng inyong mga pagkatao. At inatake niya ang mga nasa loob ng bahay na napasigaw sa sakit at sinabi pa na huwag daw niya siyang patayin. Sinabi pa sa kwento habang makikita si Baek Sang-won na umaatake na ang mga grupong ito ng mga mandirigmang murim ay kilala bilang mga pinakaabilidad na assassins kaysa sa iba pa sa mundo ng murim. Ngunit walang sinuman ang makakatayo laban sa Palm Emperor na si Baek Sang-un. Na makikita ang muka niya na sinabi pa sa kwento na nagsimula na ang laban sa pagitan ng Palm Emperor na si Baek Sang-won at ng Heavenly Arts Sect. At lumipat ang eksena na makikita ang mga espadang ito na nagliliparan habang may sumisigaw ng sakit. Na tinutukan ng espada ng ating bida si Baek Lee Yang-won na sinabi niya na mukhang nanalo ako. Na naiinis na nakatingin sa kanya ito at sinabi na buwisit. Napakawalang silbi ng aking mabilis na double na estilo ng espada laban sa taong ito. Na makikita ang muka nilang dalawa na nagkatitigan na sinabi pa sa isip ni Baek Lee Yang-won na hindi pangkaraniwan ang taong ito. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi ko dapat maliitin. Na naiinis na sinabi ng kapatid nito na si Baek Lee Hai na hindi ka panipaniwala. Ang kapatid ko ay natalo ng walang kalaban-laban. Na napasabi ang mga nasa likod nito na napakagandang duelo. At sinabi naman ng isa na ganoon daw ba talaga siya kalakas. At isinuntok ni Baek Lee Yang-won ang kanyang kamao sa palad at sinabi sa ating bida na aminin ko na ang iyong mga kasanayan sa martial arts ay higit na nakahihigit kaysa sa akin. Dagdag pa nito na ngunit, hindi ibig sabihin na hindi sapat ang estilo ng espada ng bahay Baek Lee. Siya lang daw ang mahina. Na nagulat naman ang ating bida sa naging asal nito. At napasabi sa kanyang isip na tinanggap niya ang kanyang pagkatalo, ngunit hindi siya nagpapakumbaba.
Ang kanyang pag-aalala sa karangalan ng kanyang tahanan ay hindi masama sa totoo lang. Ito ay iba sa kung paano ko siya nakilala sa lahat ng oras na ito. Nasumuntok din ng kamao ang ating bida sa palad at yumuko ito habang ngiting tagumpay ang pamangkin niya sa likuran. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na ang mabilis na estilo ng espada ng bahay Baikli ay marami akong natutunan. Na sinabi naman ni Nambung Siong na nakangiti na ganyan daw talaga si Sir Song. Tulad daw ng kanyang inaasahan. Ipinagmamalaking sinabi ni Baek Ryong na sige, malinaw na ang kinatawa ng 3 dakilang angkan ng espada ng banal na lupa ay ang aming ikalawang pinsan, tama. Mula ngayon, dapat makinig kayong lahat sa aming ikalawang pinsan. Na mabilis na lumingon si Baek Lee Hai na sinabi na hindi daw siya sumasang-ayon sa kanya. Na nainis naman si Baek Ryong na sinabi na ang buwisit na yon. Na hinarang siya ng ating bida at sinabi na tama na daw yan. Dapat din kayong magpigil ngayon. Nayumuko na humingi ng paumanhin si Baek Lee Yang Woon na sinabi sa ating bida na pasensya na daw sa naging asal niya. Natumugon ang ating bida sa kanya na okay lang daw yon. Dagdag pa niya na dahil kailangan nating umalis ng maaga bukas. Magpahinga na tayo ngayon. Natumingin sa kanyang mga pamangkin na sinabi niya sa kanya na dapat kayong matulog na ngayon. Natumugon ito habang mayabang na nakatingin sa mga Baek Lee House na okay po pangalawang pinsan. Napabulong pang sinabi ng isa na tama. Tumawa na sinabi pa niyang pabulong na nakita mo ba ang mga walang hiya na yon na nagalit. Na napalingon naman ang ating bida nang sabihin sa kanya ni Mara na ang transcendental na estilo ng espada ay mahina pa rin. Natumugon ang ating bida na sinabi niya na napagtanto daw pala niya ito. Gaya daw ng inaasahan. Ginamit ko lang ang transcendental na estilo ng espada sa duelong ito. At naramdaman daw niya ang kakulangan doon. Na sinabi pa ni Mara sa kanya na ang double na estilo ng espada ni Baek Lee Yang Woon. Tinalo siya ni Wu Moon. Dagdag pa niya na ngunit ang transcendental na estilo ng espada na ginamit daw niya ay masyadong mahina. Na napakamot sa ulo ang ating bida na sinabi niya na alam daw niya iyon. At hindi rin daw siya nasiyahan doon. At kailangan pa daw niya itong praktisin ng mas mabuti. Natumugon sa kanya si Mara na oo. Na seryosong nakatingin ang ating bida sa ibaba na sinabi sa isip na muli, sa palagay ko, ay may hangganan ang pag-aaral ng lahat ng bagay ng mag-isa. Kung sana, nasa tabi ko ang aking lolo ngayon. Gaano daw sana ito kaganda? Makikita ang ina ito na sinabi ni Baek Lee Hye na kapatid. Hindi mo naman ibinuhos ang lahat sa laban na yon, di ba? May iba ka bang plano? Natumugon ito at sinabi na napagtanto ko ang katotohanan matapos makipaglaban kay Song Woo Moon. Dagdag pa niyang sinabi habang makikita silang nag-uusap sa bilog na lamesa na hindi lamang chismis ang mga balita tungkol sa kanyang pagtalo kay Baek Hye-ryong. Talagang malakas siya. Natumugon sa kanya si Baek Lee Hye na bakit ka nagiging mahina. Ibig bang sabihin nito na tayo, ang bahay Baek Lee, ay kailangan sumunod sa mga utos ng bahay Iron Sword Baek? Na sinabi niya na nakatingin ang babae sa kanya na lahat ay nanonood sa duelo noon. Kaya't wala na akong magagawa ngayon. Sa ngayon, kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. Na naiinis na napatingin sa gilid ito at sinabi niya na ang buwisit na Song Woo Moon na yon. Dagdag pa niya na paano siya nangahas na ipahiya ang aking kapatid at sirain ang pangalan ng bahay Baek Lee. Sinabi nila habang nakarating na sila sa Justice Coalition na nakikita ko na ito. At sinabi sa kwento habang makikita ang mga aninong ito na 50 taon na ang nakalipas, sa panahon ng Heavenly Strength Uprising, upang labanan ang labis na kapangyarihan ng Heavenly Strength Cult, ang mga makatarungang grupo na tinatawag na 9 na dakilang paaralan at 8 dakilang bahay ay nagkaisa upang bumuo ng Justice Coalition. Dagdag pa sa kwento na bagamat unti-unting naglaho ang impluensya ng Justice Coalition sa paglipas ng panahon pagkatapos nilang harapin ang Heavenly Death Cult, patuloy pa rin silang may mahalagang papel sa mga makatarungang faction. At pagkatapos ay makikita silang magkapatid na nagkitang muli na sinabi ni Wukang na brother. Na sinabi naman ng ating bida na Wukang. Kapatid ko, kamusta ka na? At nang nagkalapit na sila ay naghawakan sila sa balikat na sinabi sa kanya ni Wukang na brother. Ikaw kamusta? Narinig kong may malaking nangyari sa bahay. Okay ba ang ama at ina? Natumugon ang ating bida na siyempre. Ayos lang sila. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanila.
Napahinga ng malalim si Wukang na napasabi na salamat sa Diyos. Talagang nag-alala ako. Na nakatingin sa ating bida ang babae na nasa likod ni Wukang. Na nakita ito ng ating bida na napasilip siya at sinabi na narito na naman ang taong iyon. Natumingin si Wukang sa babae at sinabi niya sa kanyang isip na Hyunyu yun. Sinabi ko sa kanya kung gaano kabait ang kapatid ko. Pero hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Na nakatingin ang babae sa ating bida na sinabi pa ni Wukang sa isip simula nang iwasan ako ni Byujung, si Hyunyu yun. Na lamang ang taong handang makinig sa aking mga alalahanin. Na nagtataka namang nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi pa ni Wukang na kung maaari, gusto kong maging close silang dalawa. Na huminga siya ng malalim at sinabi pa sa isip na okay sige, dahan-dahan nating mayaayos ang mga hindi pagkakaintindihan sa kanila. At pagkatapos ay lumapit ang isang ito sa kanila at sinabi na ikaw ba ay mula sa 3 dakilang angkan ng espada ng banal na lupa. Natumugon ang ating bida na sinabi na oo, tama daw siya. Dagdag pa ng lumapit na tao sa kanila na ang mga taong ito dito ang magdadala sa iyo sa iyong pansamantalang tirahan. At nagpaalam na ang kanyang kapatid at sinabi na kapatid. Aalis na ako ngayon. May ilang bagay akong ayusin kaya magkikita tayo mamaya. Natumugon ang ating bida na okay. Tiningnan niya si Wukang habang papalayo. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mukhang medyo madilim. May problema daw ba kaya siya? At dito na po nagtatapos ang ika-9 kabanata. Ika-91 kabanata sa pagpapatuloy. Sumapit na ang gabi na makikita ang kanilang tinutuluyan. Na sinabi ng ating bida na wow. Napakahirap ng araw na ito. Dapat na tayong matulog ngayon. Mara at Yuna, magpahinga din kayo. Natumugon si Mara habang nasa katawan niya si Yunha na naiintindihan daw niya. Habang nakahiga ang ating bida, ay sinabi niya sa kanyang isip na nakangiti na bagamat maganda ang Transcendental Sword Style, pakiramdam ko ay mas bagay sa akin ang Celestial Brush Sword Style. Mag-focus na lang daw siya sa Celestial Brush Sword Style sa ngayon. Sinabi pa niya sa isip na dapat kong ituro kay Wugang ang Transcendental Sword Style bukas. Bagay na bagay ito sa kanya. At sumapit na ang umaga. Na makikita ang mga gusaling ito. Sinabi ng ating bida habang naglalakad siya na saan daw kaya ang kapatid niya. Nang bigla siyang may nakita na ikinagulat niya. Nakita niya pala ang mga babaeng umupa sa kanilang inn dati. Na napasabi pa ang lila ang buhok nang makita rin siya nito na siya yung. Di daw ba siya yung aroganteng tagapagsilbi sa inn na nakita nila noong nakaraan? Ano daw ang ginagawa niya dito? Na masayang sinabi ng ating bida na nagkitang muli tayo. Natumugon ang pula ang buhok na ikaw talaga ang waiter na nakilala namin noong nakaraan. Nagkita tayo ulit. Ang saya kang makita ulit. Na napatingin ang lalaki sa ating bida na napasabi sa kanyang sarili na siya daw ay napangiti. At pagkatapos ay makikita ang muka nito na sinabi pa sa kanyang sarili na anong klaseng tao kaya siya. Na napaturo ang lila ang buhok sa kanya at sinabi na bakit mo binabaliwala ang mga sinasabi ko. Tinatanong kita kung bakit ka naririto. Na nagulat naman ang ating bida na naiinis dito na sinabi sa kanya na bakit ka nagsasalita ng pamilyar sa akin gayong hindi na ako ang waiter mo. Na sinabi ng lalaki habang nakatingin sa ating bida na Miss Jeong, kilala daw ba niya ang taong iyan? Natumugon ito na sinabi na oo, siya ang bastos na waiter na nakilala namin. Dati. Hindi ko alam kung paano namin siya nakasalubong sa lugar na ito. Na sinabi pa niya habang nagpatuloy na sa paglalakad ang mga ito na kung ganoon, huwag na nating abalahin ang trabaho ng waiter at magpatuloy na tayo sa ating lakad. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ayan na naman, minamaliit ako dahil lang naging waiter ako. Na masayang sinabi naman sa kanya ng pula ang buhok na hindi ako makapaniwalang nagkita tayo ulit. Kamusta ka na? Natumugon ang ating bida na sinabi na maayos daw naman siya. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na ikinapula ng muka nito na Miss Ha, maganda pa rin daw siya, gaya ng dati. Na napasabi naman siya na natutuwa daw naman siya sa sinabi niya. Na napalingon ang lalaking ito na sinabi sa isip na anong nangyayari. Si Hayosiul ay namumula sa harap niya. Sa harap lang ng isang simpleng waiter. Formal na nagpakilala ang ating bida sa kanya
At sinabi na siya daw ay si Song Woo Moon. Dagdag pa niya na saan ka galing, Miss Ha. Natumugon ito at sinabi sa kanya na ang pangalan daw niya ay Hayo Seul. At siya daw ay isang disipulo ng Frozen Palace ng Northern Sea na matatagpuan malapit sa Hilagang Dagat. Natinawag na siya ng lalaki na sinabi sa kanya na Hayo Seul. Naiintindihan kong may interes ka sa walang kwentang taong iyon, pero hindi mo ba siya kayang itigil ngayon? Natumugon ito at sinabi na sir. Hindi daw naman ganun. Sinabi pa sa kanya ng lalaki na aalis na tayo ngayon. Nasasayang ang oras natin sa isang simpleng waiter. Na napatawa naman si Miss Jeong na tama daw ang sinabi niya. Sinabi sa kwento habang umalis na ang mga ito na ang mga disipulo ng Frozen Palace ng Hilagang Dagat ay nanatili sa Justice Coalition at kasalukuyang pauwi na sa Hilagang Dagat. Dagdag pa sa kwento na si Yucho, ang pinuno ng Great Golden Sword, at ang mga miyembro ng Great Golden Sword ay nasa tungkulin upang ihatid sila. Na nakatingin ang ating bida kay Hayo Seul na sinabi pa niya na sige, balik na rin daw siya ngayon. Na makikita ang muka ng ating bida na napasabi sa kanyang isip na saglit lamang daw. Iyon daw ba ay? Nabiglang lumipat ang eksena kung saan makikita ang langit. At ang mga ito ay nagpatuloy na sa paglalakad. At sinabi ni Yucho na kaalis na tayo sa mga hangganan ng Justice Coalition ngayon. Na sinabi naman ni Miss Jeong na salamat sa iyo Sir Yucho, umalis ako na may magandang alaala. Na sinabing muli nito na wala lang daw iyon, sa totoo lang. Nang biglang nagulat ang mga ito nang may mga lalaking pumalibot sa kanila. Na sinabi ni Yucho na sino kayo para gawin ito. Dagdag pa nito habang makikita ang muka na ang lakas daw ng loob nila na hadlangan sila habang kami ay nasa hangganan ng Justice Coalition. Sira na daw ba ang mga ulo nila? Na sinabi ng mga lalaking ito na patayin daw silang lahat. Na sinabi ni Yucho habang sila ay nagkaespadahan na mukhang hindi lang kayo mga baguhan, di ba? Na sinigaw ni Miss Jeong na lahat daw sila ay maging alerto. Natumugon ang isa sa likod niya na okay. Na makikita ang isang ito na nagtatago na sinabi niya sa kanyang isip na ngayon na daw. Na mabilis na tumalon ito mula sa kanyang pinagtataguan. At mabilis na kinuha si Hayo Seul na ito ay ikinagulat niya. Na napatingin si Yucho at sinabi na Miss Ha. Na sinabi naman ng kalaban niya na saan sa palagay daw niya siya pupunta. Na napasabing muli ito na buwisit ka. Mabilis na tumalon ang lalaki papalayo sa kanila bitbit si Hayo Seul. Na napasabi sa isip siya na hindi daw ito maari. Hindi ako makagalaw kasi tinamaan nila ang mga vital points ko. Dagdag pa niya na ito na daw ba ang katapusan niya. Nang bigla itong nagtaka nang may makita siya sa unahan. Na ito ay napatigil nang makita niya ang ating bida sa kanyang dadaanan. Na sinabi ng ating bida sa kanya na pasensya na, pero mas mabuti pang ibaba mo na siya ngayon. Na napatingin si Hayo Seul na napasabi waiter. Pakiusap, umalis ka sa daan. Sinabi ng ating bida habang nakakrus ang kamay sa katawan na paano ko lang maaring panoorin kang dukutin? Na sinabing muli sa kanya ni Hayo Seul na hindi ka dapat makialam sa mga usaping murim. Waiter. Mamamatay ka. Na sinabi ng ating bida na nakangiti na itinaas ang isang daliri na huwag daw siyang mag-alala. Hindi daw siya mamamatay. Dagdag pa niya na alam mo, malakas din ako bilang waiter. Na sinigaw muli ni Hayo Seul na hindi ito ang tamang oras para maglaro. Na sinabi naman ng lalaki sa kanya na kung aalis ka sa daan ko ngayon, puputulin ko lang ang iyong braso at binti at isasalba ang buhay mo. Na nakangiting tumugon ang ating bida sa kanya na nais kong magmungkahi ng iba. Isasalba ko ang buhay mo kung ibababa mo siya at aalis ka sa harap ko. Ibinaba ng lalaki si Hayo Seul habang sinasabi niya sa ating bida na pakiusap. Waiter. Hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong buhay dahil sa akin. At pagkatapos ay mabilis na tumalon ang lalaki na sumugod sa ating bida. Nasusuntukin niya ito ng kamaong may enerhiya na sinasabi pa na tumatanggi sa aking payo at nais ang aking parusa. Anong mangmang? Na mabilis namang pinalo ito ng ating bida. Na napatingin ito sa kanyang dumudugong kamay na nagtataka. Na napasabi naman si Hayo Seul na ano. At sumilip ang ating bida sa kanya habang nakangiti ito at sinabi na Miss Ha. Walang dapat daw na ikabahala. Na napasabi naman ang lalaking ito sa isip na ang batang ito. Mahusay daw siya.
At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na bakit daw ba siya ay humaharang sa kanyang daraanan. Tumugon ang ating bida na mabilis na winasiwas ang espada na sige, maaari kong ituring ang pag-ataking ito bilang pagtanggi sa aking mungkahi, tama. Ayos, simulan na natin. Na napaatras ito nang inatake siya ng espada ng ating bida. At ito ay gumanti ng kanyang frozen knockback palm. Na nagulat naman si Hyusul sa kanyang nakikita. Na gumamit naman ang ating bida ng Wind Fury Palm. Na malakas na tumalsik ang kanyang kalaban. Na tumama sa malaking puno. Mabilis na nilapitan ng ating bida si Hyusul habang napaluhod naman ang lalaki. Tinusok-tusok ng ating bida ang katawan ni Hyusul. Na sinabi pa niya na mabuti ka na ngayon. Na tumingin ito sa ating bida at sinabi niya sa isip na hindi ko akalain na ang lalaking ito ay ganito kalakas. Na sinabi ng ating bida sa lalaki habang nakatingin si Hyusul sa kanya na hindi daw ba't sinabi niya sa kanya kanina na ibaba mo siya at umalis sa paningin ko. Dagdag pa niya na kung hindi mo maipagpapatuloy ang iyong buhay. Na nanginginig ang lalaking ito na napasabi na buwisit. Ito daw ay isang pagkabigo. Makikita ang likod ng ating bida nang siya ay nagulat ng ito ay may naramdaman. Na napatingin siya sa likod at sinabi sa kanyang isip na saglit lamang daw. Parang may mali. Makikita ang babaeng ito na naglalabas ng aura na sinabi pa sa isip ng ating bida na ito daw ay isang ganap na absolute K. Na napalingon ang ating bida at sinabi pa niya sa kanyang isip na tanging mga eksperto tulad ng aking lolo sa tuhod, Wicked Spear Demon o Bloody Cloud Emperor ang makapagpapakita ng ganitong katinding kasanayan. Dagdag pa niya na ang babaeng iyon. Sino daw kaya siya? At dito na po nagtatapos ang ika-91 kabanata.